Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang golden fruit para sa mahimbing na pagtulog at mas kaunting paghihi sa gabi para sa mga nakatatanda. Maaari bang makatulong ang isang simpleng prutas na makatulog ka ng mahimbing sa gabi nang hindi paulit-ulit na nagigising para gumamit ngang banyo? Sa simula, tila halos impossible. Gayunpaman, iniulat ni Dr. Allahumma Renato Bagani na milyon-milyong matatanda sa Amerika at India ang nawawalang ng 2 o kahit 3 oras ng pahinga bawat gabi dahil sa paghihi sa gabi. Ang tila maliit na abala ay isang seryosong panganib. Ang putol-putol na pagtulog ay nagpapataas ng presyon ng dugo, nagpapahina ng memorya, at nagpapabigat sa paglalakad sa umaga o sa mga simpleng gawain. Maraming matatanda ang tahimik na namumuhay sa siklo na ito na naniniwalang ito ay simpleng katandaan. Ngunit ibang-iba ang sinasabing agham. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang mapagpakumbabang prutas na kinakain sa tamang oras sa gabi ay maaring pakalmahin ang iyong pantok, bawasan ang mga pagbiyahe sa gabi, at ibalik ang uring malalim at nakakapagapabago ng pagtulog na matagal nang namimiss ng iyong katawan. Ito ay hindi isang komplikadong plano sa pagkain. Ito ay hindi isang bagong gamot. Ito ay isang banayad na pagbabago na gumagana sa iyong katawan. Hindi laban dito. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong masaloobin. Saan ninyo pinapanood ang video na ito at anong oras ninyo ito pinapanood ngayon? Mangyaring ibahagi sa mga komento sa ibaba. Malaki ang ibig sabihin ng inyong maasalita at nakakatulong ito sa iba na nasa parehong paglalakbay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang mensaheng ito, pakipindot ang like at mag-subscribe upang hindi mo kailanman mapalampas ang isa pang simpleng tip na maaring mapabuti ang iyong gabi at pasiglahin ang iyong umaga. Bakit madalas magising ang mga matatanda para umihi sa gabi? Habang lumalagpas tayo sa 60, ang katawan ay nagsisimulang magbago sa mga paraan na tahimik ngunit makapangyarihan. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa isang hormone na tinatawag na vasopressin na karaniwang nagpapahiwatig sa mga kidney na pabagalin ang produksyon ng ihi habang tayo ay natutulog. Kapag bumaba ang antas ng vasopressin, ang mga kidney ay patuloy na naglilinis ng likido sa parehong bilis sa buong gabi. Nangangahulugan ito na mas mabilis na napupuno ang pantok kahit na hindi ka uminom ng labis na tubig. Isipin ang isang matandang Gino sa Texas na nakatulog nga 10:00 ngunit nagising ang 1:00 at muli ngang 3:00 dahil lamang sa hindi nagbago ang kanyang mga kidney sa night mode. Ang pagkawala na hormonal rhythm na iyon ay tahimik na sumisira sa lalim ng kanyang pahinga. Sa parehong oras, ang mga kidney at pantok mismo ay nagiging mas sensitibo sa edad. Ang kidney ay mas mabagal maglinis, mas matagal bago balansehin ang antas ng likido, habang ang mga ugat ng panto ay nagpapadala ng mga senyales ng mas maaga kaysa dati. Sa mas batang edad, ang pantok ay maring maghintay hanggang sa makahawak ng 12 o 14 na onsa bago tawagan ang utak. Pagkatapos ang 60, mari itong magpadala ang kayat na senyales sa 5 onsa lamang. Isipin ang isang lola sa Mumbai na minsan ay nakatulog ng 8 oras ng tuloy-tuloy. Ngayon ay nagigising siya dahil sa kalahating punong pantok kahit na gusto pa ang kanyang katawan ng pahinga. Ito ay hindi kahinaan kundi isang pagbabago sa kung paano nakikipag-usap ang mga organo sa utak. Madalas na nagpapalala ang pang-araw-araw na gawi sa problemang ito nang hindi natin namamalayan. Ang pag-inom ng malalaking baso ng tubig, tsaa o maging light soup pagkatapos ng 7 gabi ay maring maging nakakapagpakalma, ngunit pinupuno nito ang pantok sa maling oras.
Ang isang retirado sa Florida na umiinom ng herbal tea ng 9:00 ay maaring hindi mapansin ang epekto hanggang 2 oras pagkatapos kapag muling naputol ang kanyang pagtulog. Ang paglipat ng karamihan ng likido ng mas maaga sa araw ay isang simpleng pagsasayos na maaring makabawas sa mga pagising sa hating gabi. Ang epekto ng putol-putol na gabi ay higit pa sa pagkapagod. Ang paulit-ulit na pagpunta sa banyo sa dilim ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang putol-putol na pagtulog ay nagpapahina ng memorya, nag-iwan ng malabo ang isip at nagpapabigat sa mga aktibidad sa umaga. Ang ilang matatanda ay tahimik na nag-alala tungkol sa dementia o problema sa puso. Hindi nila napagtanto na ang hindi mapakaling gabi ay maaring bahagi ng sanhi. Gayunpaman may pag-asa. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagbabagong ito at pagsasayos ng mga gawi, maaari mong mabawi ang mas malalim na pagtulog, mas malinaw na umaga at isang pakiramdam ng kontrol sa iyong sariling katawan. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagtanda ay nagdudulot ng mga hamon, ngunit ang maliliit na hakbang ay nagpoprotekta pa rin sa iyong magabi at nagpapanatili ng iyong kalayaan. Ang gintong prutas para sa mahimbing na pagtulog sa mga matatanda. Maraming matatanda ang tahimik na nagtataka kung ang pagkain ay talagang makakagawa ng kaibhan sa paraan ng kanilang pagtulog. Sa loob ng maraming taon, sinabihan sila na ang pagtanda ay nangangahulugan lamang ng hindi mapakaling gabi, madalas na pagpunta sa banyo, at mga umaga na puno ng pagkapagod. Gayunpaman, ang bagong pananaliksik at pang-araw-araw na karanasan ay nagmumungkahi ng isang mas may pag-asa na kwento. Ang isang pirasong prutas na kinain sa tamang oras ay maaring sapat upang dahan-dahang baguhin ang ritmo ng katawan. Maaring pakinggan itong napakadali, ngunit ang totoo ay ang pinakamakapangyarihang solusyon ay kadalasang ang pinakasimple. Para sa mga matatanda sa Amerika at India, ang pagtuklas na ito ay nagsimula nang magbalik ng payapang gabi at mas maliwanag na umaga. Ang prutas na ating tinutukoy ay ang mapagpakumbabang cherry, lalo na ang tart cherries. Maaring mukha silang maliit at ordinaryo, ngunit nagtataglay sila ang natatanging pakete ang nutrients na tahimik na kailangan ng mamatatandang katawan. Ang cherry ay nagbibigay potassium, isang mineral na tumutulong magpababang presyon ng dugo at magparelax ng makalamnan na nagpapanatili ng presyon ng dugo na matatak habang natutulog. Naglalaman din sila ng magnesium, kung minsan ay tinatawag na nakakapagpakalma na mineral, na nagpapatahimik sa nervous system at nagpapahintulot sa puso na panatilihin ang isang matatag na ritmo. Ang pinakamahalaga, ang cherry ay isa sa napakakaunting natural na pinakukunan ng melatonin. Ang hormone na ito ay nagpapahiwatig sa utak na oras na para magpahinga, na tumutulong sa katawan na makatulog ng walang malupit na kemikal o gamot. Hindi tulad ng suplemento na maaring magtula sa katawan ng napakabilis, ang melatonin sa cherry ay gumagana ng dahan-dahan na may kasamang iba pang nutrients. Ito ay hindi tungkol sa pagpilit ng antok, kundi sa pag-anyaya ng pahinga sa natural na paraan. Kaya, paano ito isinasalin sa mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi? Ang potassium ay gumaganap ng tahimik na papel sa pamamagitan ng pagbabawas ng hindi kinakailangang pagkontra sa dingding ng pantok na pumipigil sa mga maling alarma kapag kaunti lamang ang ihi. Ang magnesium ay nagdaragdag ng isa pang layer ng pagpapahinga. Pinaparelax ang makalamnan ng pantok at pinapatahimik ang nervous system upang hindi ka madalas magising sa biglang pag-ihi. Tinitiyak ng melatonin na ang iyong utak ay pumapasok sa mas malalim na yuktong pagtulog na ginagawa kang mas malamang na magising mula sa mahinang ingay, bahagyang discomfort o kahit na isang bahagyang punong pantok. Sama-sama, ang compound na ito ay bumubuo ng isang protective system na nagpapahintulot sa katawan na magpahinga ng mas payapa.
Para sa mga matatanda na tinanggap na ang putol-putol na gabi ay hindi maiwasan, ang kombinasyong ito ay maaring maramdaman tulad ng muling pagtuklas ng isang regalo na akala nila ay nawala. Sinusuportahan ng pananaliksik ang iniulat ng maraming matatanda mula sa personal na karanasan. Isang maliit na paaral sa Estados Unidos ang natakpuan na ang mga matatanda na umiinom ng hot cherry juice o kumakain ng isang serving ng cherries sa gabi ay mas matagal at mas mahimbing na natulog. Ipinakitang isa pang pagsubo na ang antas ng melatonin ay natural na tumaas pagkatapos kumonsumo ng cherries na humahantong sa mas kaunting pagkaantala sa gabi. Sa India, napansin nga doktor ang katulad na resulta. Napansin nga pasyente na nagdagdag ng cherries sa kanilang panggabing merienda ang mas mahinahong gabi at mas kaunting pagkapagod sa araw sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga natuklasan ay katamtaman ngunit pare-pareho. At para sa mga nahirapan sa loob ng maraming taon, kahit isang karagdagang oras ng tuloy-tuloy na pahinga ay maaring magpabago sa pang-araw-araw na buhay. Higit pa sa mga numero, ang tunay na kapangyarihan ay namumula sa mga personal na kwento. Sa California, isang 75 taong gulang na lalaki ang nagbahagi na dati siyang nagigising ng 3 beses bawat gabi, maingat na naglalakad patungo sa banyo sa dilim. Pagkatapos kumain ng isang dakot ng cherries kasama ang kanyang hapunan, dahan-dahan niyang nabawasan ang mapagising na iyon sa 1 beses bawat gabi. Inilarawan niya ang pagbabago bilang isang tahimik na himala. Sa Delhi, pinalitan ng isang lola ang kanyang late-night biskwit ng isang maliit na mangkok ng cherries. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog siya hanggang sa bukang liwewe. Sinabi niya na ang maumaga ay tila mas maliwanag, mas matalas ang kanyang memorya, at mas malakas ang kanyang enerhiya. Ang ito ay hindi mahimala sa kahulugan ng overnight cures. Ito ay simpleng paalala na ang katawan ay nakikinig pa rin, tumutugon pa rin at naalala pa rin kung paano gumaling. Ang cherry ay hindi gamot para sa sakit at hindi nila maaring palitan ang gamot na inireseta ng doktor, ngunit maari silang maging isang banayad na kasama. Malawak silang available, abot kaya, at ligtas para sa karamihan ng mga matatanda kapag kinakain ng katamtaman. Ang isang maliit na dakot sa gabi ay madalas na sapat para sa mga nakadarama na ang kanilang gabi ay nawala sa kanilang kontrol. Ang prutas na ito ay nag-alok ng isang pag-asa. Hindi pa tapos ang iyong katawan. Naalala pa rin nito kung paano magpahinga, kung paano magpapanumbalik at kung paano gumising ng magaan. Sa tiyaga, pagpapatuloy at ilang cherry lamang sa gabi, maari mo itong gabayan pabalik sa isang mapayapang ritmo, isang tahimik na gabi sa bawat pagkakataon. Paano kainin ang prutas na ito para sa mas malalim na pagtulog? Pagdating sa pagpapanumbalik ng payapang gabi, ang tiempo ay kasing halaga ng pagkain mismo. Maraming matatanda na ang nakakaalam na ang iyong kinakain ay nakakaapekto sa panunaw, ngunit mas kaunti ang nakakaintindi na ang oras ng pagkain ay maaring maging kasing lakas. Sa mga cherry, binibigyang hugis ng tiempo ang paraan ng pagproseso ng iyong katawan sa natural na melatonin, magnesium, at potassium. Ang pagkain sa kanila mga 1 oras bago matulog ay nagbibigay nga espasyo sa iyong digestive system upang maabsorb ang mga nutrients. Dahan-dahang pinapataas ang melatonin sa daluyan ng dugo sa tamang sandali. Ang banayad na senyales na ito ay tumutulong sa utak na makilala na oras na upang lumipat mula sa aktibidad patungo sa pahinga. Maaari mo itong isipin tulad ng pagdidilim nga ilaw sa iyong sala bago umupo na may paboritong libro. Ang isang maliit na surfing sa maagang gabi ay maaring makatulong din. Ngunit ang pagkuha sa kanila ng napakaliit bago humiga ay minsan ay maaring magdulot ng bahagyang pagkakabalisa sa tiyan. Kaya naman ang 1 oras bago matulog ay madalas na ang tamang oras
na nagbibigay sa iyong katawan ng oras upang matunaw ng comfortable bago ka humiga sa ilalim ng kumot. Kapag malinaw na ang tiempo, ang susunod na tanong na madalas itanong ng maraming matatanda ay tungkol sa laki ng surfing. Ilan ba ang sapat na cherry upang makatulong ng hindi nagdudulot ng problema? Karamihan sa pananaliksik ay nakmumungkahi na halos isang tasa na katumbas ngang 5 o 140 gram ay parehong ligtas at epektibo. Madaling isipin ang dami na ito. Mukha itong katamtamang dakot ng sariwang cherry o isang maliit na baso ng walang asukal na tart cherry juice. Hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Ang pagkain ng 2 o 3 tasa ay maring magpataas ng antas ng asukal sa dugo, magdulot ng pagbloating, o maging sanhi ng pagkakabalisa sa tiyan sa oras na dapat ay nagpapahinga ang katawan. Ang pagiging katamtaman ay mas mahalaga kaysa sa dami. Ang isang regular na maliit na serving na kinakain bawat gabi ay mas epektibo kaysa sa malalaking dami na kinakain paminsan-minsan lamang. Tumutugon ang katawan sa banayad na pagpapatuloy, hindi sa sobrang pagdami. Napakaganda ring ipares ang ma-cherry sa mapakain na kinagigiliwan ng maraming matatanda sa gabi. Sa Estados Unidos, ang ilang cherry kasama ang isang maliit na mangkok ng mainit na oatmeal ay maaring pagsamahin ang fiber at melatonin na lumilihang isang nakakapagpakalma na balanse na naghihikayat ng pagtulog. Ang ilang tao ay inihahalo ang ma-cherry sa mainit na gatas na daragda ng tryptophan at calcium upang lalo pang maparelax ang nervous system. Sa India, ang ma-cherry ay maring i-enjoy kasama ng isang light evening porridge na nag-aalok ng isang nakakapreskong alternatibo sa mas mabibigat na matatamis tulad ng halwa o pritong merienda. Maging ang isang simple tulad ng isang slice ng whole grain toast na may ilang cherry ay maaring bumuo ng isang banayad na pampatulog. Ang mapagpapares na ito ay hindi komplikado, ngunit pinapayagan nila ang prutas na gumana ng naayon sa iba pang nakakapagpakalma na nutrients na ginagawang mas maayos at mas maasahan ang paglipat patungo sa pagtulog. Gayunpaman, may mga pagkakamali na dapat iwasan. Ang pagkain ng napakaraming cherry sa isang upuan, lalo na kapag napakatamis nga ito, ay maaring magdulot ng pagbloating o magpataas ng asukal sa dugo na naiwan ng hindi mapakaling pagtulog sa halip na payapa. Ang pagpili nga hilaw o maasim na cherry ay maaring makairita sa panunaw na humahantong sa discomfort sa maling oras. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagpapares ng cherry sa mabigat o mamantika na pagkain, pritong manok, maanghang na curry o masarap na dessert na nagpapanatiling abala sa tiyan sa gabi. Kapag gumagana ang panunaw ng matagal, hindi makakatulog ng mas malalim. Ang mas magandang pamamaraan ay laging simple at magaan ang hino na cherry na kinakain ng katamtaman at ipinares sa mga pagkaing magaan sa tiyan. Para sa mga nakatatanda na nawalan ngang pag-asa dahil sa maraming taon ng putol-putol na pagtulog, ang mapagbabagong ito ay maring tila napakaliit upang magkaroon ng halaga. Ngunit ang totoo ay ang tahimik na pagsasayos ay madalas na lumilikha ng pinakamalaking pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagpailing ito ay naipon, na humuhubog sa gabi mula sa hindi mapakaling gabi patungo sa nakakapagpapanumbalik. Isang lola sa Chicago ang nagbahagi kung paano niya pinalitan ang kanyang late night cooking ang isang maliit na mangkok ang cherry at sa loob ang ilang linggo ay nagkaroon ng bagong enerhiya ang kanyang nga umaga. Sa Hyderabad, ipinaliwanag nga isang matandang lalaki na ang pagkain nga cherry pagkatapos ng kanyang paglalakad sa gabi ay nakatulong sa kanya na magising sa oras para sa mga panalangin sa umaga ng walang mabibigat na talukap ngang mata. Ang kanilang makwento ay nagpapaalala sa atin na hindi nawawala ang kontrol kahit pagkatapos ng maraming taon ng pagkabigo. Sa tamang tiempo, pagiging katamtaman, at maingat na pagpapares, ang ma-cherry ay nagiging higit pa sa pagkain.
Nagiging banayat silang kasama na ginagabayan ang iyong katawan pabalik sa ritmo ngang pagtulog na naalala pa nito. Hindi mo kailangang habulin ang makumplikadong routine o umasa ng buo sa gamot. Minsan, ang sagot ay kasing lapit ngang isang tasa ngang prutas na kinagigiliwan sa tamang sandali, tinatanggap ng may pasensya at inulit ng may pag-ingat, gabi-gabi. Ang tahimik na kaalyado na ito ay maaring magbalik sa iyo sa payapang pahinga na matagal nang hinahangat ng iyong katawan. Karaniwang pagkalito tungkol sa prutas na ito. Isa sa mga karaniwang pagkalito ay ang paniniwala na ang pagkain ng prutas na ito ay maaring pumalit sa gamot. Maraming matatanda ang tahimik na umaasa na ang isang natural na pagkain ay maaring sapat upang makontrol ang presyon ng dugo, diabetes, o problema sa pantok. Bagaman mahalaga ang cherry at iba pang prutas na sumusuporta sa pagtulog, hindi sila nilayon na kapalit ng iniresetang gamot. Binibigyang diin ni Dr. Renato Bagani na ang pagkain ay isang kasosyo, hindi kapalit. Isipin mo ito tulad ng pagdaragdag ng isang malakas na kaibigan sa tabi mo sa paglalakbay habang ang iyong doktor ay nananatiling gabay. Isang matanda sa New Jersey ang nagbahagi minsan na sinubukan niyang laktawan ang kanyang gamot pagkatapos magsimulang ngang cherries, ngunit sa loob ngang isang linggo ay nakaramdam siya ngang sakit, malinaw ang aral. Gamitin ang prutas bilang banayat na suporta, ngunit patuloy na sundin ang payo ng doktor. Ang isa pang pagkakamali ay ang pag-aakala na mas marami ay laging mas mabuti. Ang pagkain ng maliit na dakot ng cherry o pag-inom ng katamtamang basong juice ay maring magpakalma sa katawan. Ngunit ang pagpuno ng malaking mangkok o pagtapos ng buong bote ng juice ay madalas na bumabaliktad. Ang labis na asukal ay maaring magdulot ng pagkabagabag sa antas ng asukal sa dugo, pag-bloating o maging sanhing heartburn sa gabi. Ang pagiging katamtaman ang susi. Karamihan sa pananaliksik ay tumutukoy sa halos 5 o humigit kumulang isang tasa ang sariwang cherry bilang sapat upang suportahan ang pagtulog. Isang matandang lalaki sa Dallas ang minsan ay naktawa na dinobel niya ang dami, umaasa sa dobleng benepisyo, ngunit naktapos sa pananakit ng tiyan. Ang katawan ay humihingi ng balanse, hindi labis. Ang ikatlong pagkalito ay ang ideya na ang prutas na ito lamang ay sapat upang maibalik ang kalusugan. Sa katotohanan, ang mahimbing na pagtulog at nabawasang paghihi sa gabi ay nagmumula sa kombinasyon ng magawi. Nakakatulong ang pagkain ng cherry, ngunit gayon din ang paglilimita sa mga likido sa gabi, pagpili ng mas magaan na hapunan, at paglalakad sa araw upang mapabuti ang sirkulasyon. Ang matatanda na umaasa lamang sa prutas ay maaring magpatuloy na nahihirapan kung ang ibang gawi ay hindi magbabago. Isang lola sa Kolkata ang nabahagi na ang kanyang pagtulog ay pinakamahusay na bumuti pagkatapos niyang ipares ang cherry sa mas maagang hapunan at banayat na pag-una sa gabi. Ang kalusugan ay laging isang tapiserya na hinabi mula sa maraming sinulit, hindi isang solong solusyon. Panghuli, naniniwala ang ilang matatanda na ang mga pagkakaiba sa kultura ay nagpapababa sa kaunayan ng payo na ito. Marahil ay gumagana ito sa India ngunit hindi sa Amerika o sa kabaliktaran. Sa totoo lang, ang katawan ng tao ay tumutugon sa makatulad na paraan sa iba't ibang kultura. Ang isang 70 taong gulang sa Michigan at isang 70 taong gulang sa Mumbai ay parehong nakikinabang kapag ang antas ng melatonin ay natural na tumataas kapag kumalma ang pantok at kapag lumalalim ang pahinga. Ang nababago ay ang matradisyon sa paligid ng pagkain. Sa Amerika, ang cherry ay maaring enjoy bilang isang bedtime snack na may oatmeal, habang sa India ay maaring kainin ang ito pagkatapos ng light porridge o paglalakad sa gabi. Ang mga prinsipyo ay nananatili kahit na makaiba ang hitsura ng mga plato. Ang mga maling pagkaunawa na ito ay naiintindihan at walang sinuman ang dapat sisihin sa pagkakaroon ng mga ito.
Ang pagtanda ay puno ang tahimik na pagsasayos at bawat isa sa atin ay natututo pa rin. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga mito, maaari mong tanggapin ang mas magagandang gabi at mas mahinahong umaga. Ang mensahe ay simple. Ang prutas na ito ay hindi gamot, hindi himala at hindi kapalit ng medikal na pangangalaga. Ngunit sa paggalang, pagiging katamtaman at balanse, maaari pa rin itong maging isang banayad na kasama sa iyong landas tungo sa mas malusog na pagtulog. Makaimahang kulturang naipalik na pagtulog. Sa Estados Unidos, maraming matatanda ang ginagisimula kanilang umaga sa isang tahimik na ritual sa balkonayo terasa. Isipin ang mga lolo-lola na makasamang nakaupo sa magang sikat nga araw, may hawa na mainit na tasang kape at humihingang payapang hangin ng bukang liwewe. Ilang buwan lang ang nakalipas. Hindi mapakali ang kanilang magabi. Madalas silang nagigising ng 1:00 o 2:00 umaga, maingat na naglalakad sa dilim patungo sa banyo at bumabalik sa kama na kalahating gising lamang. Ang mga umaga na sumunod ay naramdaman na mabigat sa memorya, pagkalito, masakit na binti at isang tahimik na pakiramdam ng pagkadismaya. Ngunit pagkatapos gumawa ng isang maliit na pagbabago, ang pagdaragdag ng cherry sa kanilang panggabing routine, nagsimula silang makapansin ng kaibahan. Dahan-dahan, humaba ang kanilang magabi, lumalim ang kanilang pagtulog at naramdaman na mas magaan ang maumaga. Ngayon, habang nakaupo sila na may hawa na steaming mug sa kanilang mga kamay, nagbabahagi sila ng magkakwento kung gaano kasarap matulog ng 5 o 6 na oras ng tuloy-tuloy ng walang pagkaantala. Tahimik silang nagtatawanan kung paano ang isang napakasimpleng bagay ay makapababalik ng kapayapaan. Para sa kanila, ang balkonahe ay hindi na kumakatawan sa pagkapagod ng isa pang gabing walang tulog, kundi ang pangako ng enerhiya upang masiyahan sa mga pagbisitaan pamilya, paglalakad sa kapitbahayan, at mga pagtitipon ngang simbahan tuwing linggo. Ito ay isang larawan kung paano ang maliliit na pagsasayos ay makapagpapanibago ngang kalayaan at kagalakan kahit sa mga huling taon ng buhay. Sa buong India, ang eksena ay kasing nakakaantik ngunit pininturahan ng iba't ibang kulay at tunog. Isipin ang mga lolo-lola na tumatapa sa patio sa pagsikat na araw, ang mga kampanang templo ay tumutunog sa malayo at ang mga kapitbahay ay naghahanda para sa isang lokal na pagdiriwang. Ang kanilang mga mukha ay nagtataglayng kislap na nawawala nang ang putol-putol na pagtulog ang namuno sa kanilang mga gabi. Bago ito, madalas silang natutulog sa mga panalangin sa umaga, humihikap sa mga ritual at nararamdaman ang kanilang mga katawan na bumibigat sa bawat pagdaan ng araw. Ngunit pagkatapos piling magdagdag ng cherry sa gabi at dahan-dahang ayusin ang kanilang mga gawi, nagsimula silang magising na may mas malinaw na isip at mas magaan na mga hakbang. Ngayon ay sumasali sila sa mga pagdiriwang sa umaga ng may tawanan. Binabati ang mga kapitbahay ng may kumpiyansa at sumasayaw pa ngang ilang hakbang sa mga selebrasyon. Ang parehong katawan na minsan ay naramdaman na isang pasanin ngayon ay naramdaman na muling isang kaibigan. Hindi na sila natatakot mahulog sa kalagitnaan ng gabi papunta sa banyo. Sa halip, dala nila ang lakas upang umakyat sa mahagdan ng templo, maglaro sa maapo at masiyahan sa ritmo ng musika sa palengke. Ang larawang ito ay hindi tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa dignidad, enerhiya, at ang tahimik na kaluwagan ng pagkaalam na ang edad ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ang makultural na larawang ito, maging sa balkonahe nga Amerika na may kape o sa patyong India na may mga kampana sa umaga ay nagpapaalala sa atin ng parehong katotohanan, posible pa rin ang mahimbing na gabi. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragda ng isang simpleng prutas sa gabi ay maring magbalik ng balanse sa katawan at pag-asa sa espiritu. Naalala pa rin na iyong katawan kung paano magpahinga kahit na ang manakaraang taon ay nagpainiwala sa iyong iba.
Ang magabing walang tulo, ang paulit-ulit na pagpunta sa banyo, at ang mabibigat na umaga ay hindi mga senyales na ikaw ay sirang-sira. Ang ito ay simpleng paalala na ang iyong katawan ay humihingi ng suporta sa isang bagong paraan. Isipin mo ito tulad ng isang matandang kaibigan na nagbago ang wika, ngunit ang puso ay nananatili. Sa banayad na pagsasayos, ang iyong katawan ay makakahanap pa rin na ritmo nito, makakapasok pa rin sa malalim na yugtungang pagtuloh na nagpapanumbalik ng memorya, kalooban at enerhiya. Maraming matatanda sa Amerika at India ang nagpatunay na nito sa kanilang sarili. Nagsimula sila ng may tahimik na pag-aalinlangan, nagtataka kung ang ganong maliit na pagbabago ay magkakaroon ng halaga, ngunit di nagtagal ay natuklasan na ang kanilang makatawan ay tumugon ng may pasasalamat. Kaya't tandaan mo, ang iyong katawan ay hindi sumusuko sa iyo. Naalala pa rin nito ang pahinga at kailangan lamang nito ang iyong gabay upang makabalik doon. Isipin ang iyong sarili na nakahiga sa kama, hindi mapakali kundi relax, dahan-dahang bumabagal ang isip habang ang katawan ay nagiging payapa. Isipin ang araw sa umaga na sumisikat sa iyong bintana, pinupuno ang iyong silid ng tahimik na init, at ang iyong maunang hakbang sa araw, nakdadala ng gaan sa halip na pagkapagod. Ito ang buhay na gusto pa rin ng iyong katawan para sa iyo. Ang gantimpala nga gabi na hindi naantala nga maling alarma at mga umaga na hindi na nalilimutan ang pagkapagod sa iba't ibang kultura. Maging kape sa isang balkonaheng Amerika o panalangin sa isang patyong India, ang regalo ng mahimbing na pagtulog ay pantay na pag-aring lahat. Ang aking nais para sa iyo ay ang bawat gabi ay magdalang kapayapaan ng matata na pahinga at ang bawat umaga ay magdalang kagalakan ng muling lakas. Naway sundan ka nga ang pagpapalang ito hindi lang isang beses kundi paulit-ulit hanggat pinili mong pangalagaan ang iyong sarili ng may pasensya. At narito ang isang banayad na paanyaya. Subukang idagdag ang prutas na ito sa iyong panggabing routine sa loob lamang ng 3 araw. Tingnan kung paano magaganap ang iyong magabi. Pansinin kung nabawasan ba ang pagpunta sa banyo at kung ang iyong umaga ay nararamdaman na mas magaan, mas malinaw, mas sariwa. Hindi ito himala, kundi isang tahimik na eksperimento na maari mong gawin para sa iyong sarili. Maikli ang 3 araw ngunit maaring sapat na ito upang paalalahanan ka na possible pa rin ang pagbabago kahit ngayon. Bago tayo magtapos, nais kong marinig ng direkta mula sa iyo. Anong oras ka karaniwang nakakatulog at kailan ka karaniwang nagigising? Sinubukan mo na bang kumain ng cherry o iba pang nakakapagpakalma na prutas sa gabi? At napansin mo ba ang anumang pagkakaiba sa iyong magabi? Mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Kahit isang maikling tala tungkol sa iyong bedtime routine ay maaring magbigay inspirasyon sa isa pang matanda na tahimik na nahihirapan, na nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung nakakita kang halaga sa ating tinalakay ngayon, malugot kitang inaanyayahan na mag-subscribe sa channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button at pegon ng notification bell. Tinitiyak mo na bawat linggo ay makakatanggap ka ng mga banayad na paalala at simpleng tip na idinisenyo lalo na para sa mga matatanda. Isipin mo ito bilang isang paraan upang manatiling konektado sa isang komunidad ng matao na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan tulad mo. Ang bawat bagong video ay nagiging isa pang pagkakataon upang matuto, lumago, at bawiin ang kontrol sa iyong magabi at umaga. Hinihikayat din kitang ibahagi ang video na ito sa isang malapit sa iyo. Salamat sa panonood.